Yaiba Samurai Legend. Like and subscribe, baka naman. Ayun nga at kinabukasan ay bumalik na si Sayaka sa bahay nila. Masayang sinalubong siya ng mga magulang niya, hanggang sa nagulat na nga ang mga ito, nang may dala pala siyang mga buwisita, lalo na itong lola niyang na high blood ng todo. Isa-isang ipinakilala ni Sayaka ang mga kasama niya, at nauna na nga si Mr. Palaka, hanggang sa ipinakilala na nga rin ito si Miyamoto na lubos ebinida since kilalang ang maalamat na samurai. Kinadismaya na nga ito ng lola niya, na halos himatayin sa buwisit, dahil ang lubos niyang tinang-alang samurai ng halos isang dekada, at inakala niyang gwapo, ay hype na swang pangit na bansot pala sa personal. Mas kinagulat na nga nila nang makita na nandun din si Kojiro, na abat kalmado pa nga at painom-inom lang ng tsaa. Ayon naman sa hermit ni Sayaka ay nakilalang araw niya ito sa bayan, at kilalang araw sila kay Sumama, na siyang binara na nga ni Miyamoto at ano raw ang kailangan sa kanila. Sagot naman ni Kojiro, na hindi siya narito bilang kalaban, bagkus ay nais lang daw dumalaw bilang isang dating kaibigan. Pero ang totoo ay nandirito lang naman dahil nais makuha ang Radiant Sword mula kay Yaiba, since ito lang naman daw ang sagabal para siya ang tanghali na pinakamalakas na samurai. Kalaunan ay dinner time na nga ang fam, kung saan lubos na mangha itong si Granny sa mga kwento nila ukol sa adventures nila kasama ang ating bida, lalo na at basic na lamang binubuhat ni Yaiba ang maalamat na espada na parang wala lang. Nagbigay lakas loob na nga ito kay Yaiba at siguradong matatapatan ng araw niya si Anamaru. Ngunit basag trip na nga itong si Miyamoto, at sinabing mahaba pa raw ang lalakbayin niya bago iyon mangyari. Kailangan pa niyang matutong kontrolin ang espada at matuto ng bagong teknik. Ikinabahala na nga ito ni Kojiro, dahil kapag natuto pa si Yaiba ng mas malalakas na teknik, ay magiging problema ito para sa kanya. Samantalang napagdesisyonan naman nila Yaiba at Miyamoto, na simula ngayon ay training mode na sila para sa bagong style o teknik ng ating bida. Kinagabihan, rekta ninja style training na nga ang dalawa, hanggang sa mapadpad na nga sila sa CR kung saan naliligo si Sayaka. Sakto namang nakaapak ng sanga si Tanga ayon inakala tuloy ng dalaga na may nang boboso sa kanya rekta tapo ng mainit sa labas, tanggal angas, ang dalawang anggas, makalipas ang ilang minuto, may yelo na sa ulo nila habang nilalay ni Kojiro, at itong araw ang napapala ng mga menyok. Aksidenteng araw ang lahat depensa naman ni Miyamoto habang si Yaiba si mapakali at malalim ang iniisip. Hanggang sa biglang napatingin si Yaiba kay Sayaka at tila nagka-idea. Agad itong tumakbo palabas at tinawag sila Miyamoto. Dito na nga bumida si Yaiba at may naisip na nga raw siyang bagong teknik, at habang hawak nga ang espada ay biglang naglabas ng flashlight na siya nitong sinalansang sa espada, sigurado silaw daw ang makakalaban niya pagmamayabang pa nga nito. Hype kang animal ka, flashlight lang pala, tsaka wala yang epekto pag umaga tanga, pagkabuisit na nga ni Miyamoto sa ating bida, sabay nagsi-walk out ang lahat. Naiwan na nga si Yaiba, at magdamag tumambay sa bubong at nag-iisip pera ng bagong teknik. Namangha na nga sila sa dedikasyon nito hanggang sa mapansin nilang tila nagugutom na ito, kaya dinalhan na siya ni Sayaka ng mga rice ball. Pero naalala niyang pinagbawalan siya ni Miyamoto kumain hanggat wala pa siyang bagong teknik. Kaya tumalikod siya at tumangging kumain, habang tinutokso nila Mr. Palaka, kaya't napasigaw at umalis na nga raw sila. Ilang oras pa ang lumipas, ay nasa bubong pa rin si Yaiba, hanggang sa matigilan na nga ito nang mapansin ang mga pagkulog at pagkidlat, at dito nagbigay sa kanya ng panibagong idea. Tinawag niya agad sina Kojiro at Miyamoto at sinabing, habang wala sila, ay nakabuo na raw siya ng 3 bagong fighting techniques. Ang unang teknik na siyang tinawag nitong Dagger Downpour, at gaya ng pangalan, ay pinaulanan na nga ng punyal sila Miyamoto na todo umiwas din. Sa buwisit ni Miyamoto ay agad siyang kinatok nito sa ulo. Hindi teknik yan, tanga, ika na nga nito sa kanya. Since olats ang una ay agad na ngang ibinida ni Yaiba ang pangalawang teknik, na tinawag nitong Yaiba Boomerang Slash. Mala Beyblade na nga itong mangtangang umiikot-ikot habang dala ang espada, hanggang sa nahilo na nga ito ayon at sumalansang sa nawasak na pader. Kinabuisit na nga ito ni Miyamoto kaya napa-walk out na naman. Pero bago pa man sila makaalis ay dali-daling tumalon si Yaiba at sinampol kay Kojiro ang teknik na tinawag nitong Orbless Lightning Strike. Na-block naman ito ni Kojiro, ngunit halatang nagulat sa pinamalas ni Yaiba. Maging si Miyamoto ay namangha at sinabing may potensyal ang teknik. At napamuni-muni na unti-unti nang nagbubunga ang pagsisikap ni Yaiba,
at mukhang malapit na raw nitong makontrol ang Radiant Sword. Pangamba naman ang nadama ni Kojiro dahil kailangan niyang maaga ang espada bago pa ma-master ni Yaiba ang teknik. Kinabukasan, training mode na nga si Yaiba para i-test ang lightning slash niya. Diskumpyado naman si Miyamoto dahil masyado pang supot ang teknik ng ating bida na lubos pinagtaka na nga ni Yaiba. Ipinaliwanag naman ni Miyamoto na dapat sa ganitong kahaba na kawayan ay at least mahiwa niya ng 50 piraso. Pilit naman itong ginawa ng ating bida, ngunit olats talaga at di niya pa kaya, habang sa malayo, pinapanood siya ni Kojiro na may ngising durudemonyo, dahil alam niyang kapag napagod daw si Yaiba, ay madali na lang niyang maaagaw ang espada. Todo effort na nga sa training itong si Yaiba, hanggang sa kalaunan ay nagpahinga na muna ito at napagod, kaya umupo muna siya at uminom ng tubig. Abat sinamantala na nga ito ni Kojiro, at palihim na lumapit sa espada ni Yaiba. Hanggang sa nagulat na nga ito nang biglang kausapin ng ating bida, at ano raw ang ginagawa nito. Lubos na taranta na nga si Kojiro, sabay palusot na pinapawisan daw kasi si Yaiba kaya nais niya lamang daw panasan, habang sa isip ay napapaisip na dapat madiskartehan niya na agad ang espada bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan nakakita na naman nga ng pagkakataon si Kojiro, pero bago pa man siya makalapit, lumabas ang nanay ni Sayaka na siya nang inakalang tutulong si Kojiro. Kaya ayon, binigyan ito ng extra bag para siya ang magbuhat. Ilang ulit pa siyang sumubok maging sa pagligo ni Yaiba ngunit olats talaga, at dito napagtantong medyo tagilid talaga siya sa pagkuha ng espada ni Yaiba. Pagbalik nila sa sala, ay dito na nga nila nabutang nanunood sila Sayaka ng balita, kung saan bukod sa National Parliament, ay sinakop na rin ni Anamaro ang ilang parte ng Kanto Region. Kinabahala na nga ito ni Miyamoto, at kailangan na raw ma-master ni Yaiba ang bagong teknik niya para matapos na nila ang paghahari-harian ni Anamaro, na siyang mas lalo namang kinabahala ni Kojiro, dahil kailangan niyang maaga ang espada bago pa ito tuluyang makumpleto ni Yaiba. Dahil dito, nagboluntaryo siyang tulungan si Yaiba sa training. Agad kumontra naman si Sayaka at tinanong si Miyamoto kung kampante raw ba itong pagkatiwalaan si Kojiro. Agad pumayag naman si Miyamoto at sinabing sa bagay ay magandang sparring partner si Kojiro para rito sa ating bida. Di nagtagal ay rekta training na nga sila Yaiba at Kojiro. Sa una ay nakakasabay pa itong si Yaiba, hanggang sa unti-unti na ngang natatalo ni Kojiro. Napamuni-muni na nga si Yaiba sa kanyang kakayahan, dahil alam niyang kailangan niya pang mas bumilis kung gusto niyang talunin si Kojiro. Si Kojiro naman hype na hype at sinasamantala ang pagkakataon na tuluyan ng tapusin itong si Yaiba, nang makuha ng araw niya ang espada. Sabay na nga silang sumugod, hanggang sa nagulat si Yaiba, nang ginamit ni Kojiro ang Subame technique. Halos tamaan na nga siya, pero bagamat nagulat ay nagbigay ito sa kanya ng panibagong idea para sa kanyang technique. Maging si Kojiro ay nagulat sa ginawa ng ating bida, hanggang sa bigla nang ang tumalon si Yaiba at ginamit ang lightning slash technique, na inadapt nito mula sa technique ni Kojiro. Sa lakas nito ay pag-iwas nga lang ang nagawa ni Kojiro na lubos nitong kinagulat. Namangha na nga si Kojiro sa ginawa ni Yaiba, maging si Miyamoto ay nabilib din, na siya nang ang lubos kinatuwa ni Yaiba dahil na-master na niya ang technique niya, at nagpasalamat dito kay Kojiro. Natigilan naman si Kojiro at napa-moment na lamang sa isang tabi, dahil imbes na isabutahe si Yaiba ay mas nakatulong pa nga ito sa ating bida. Pagkatapos ng lahat, ay nagplano na nga sila sa magiging strategy nila, with matching blueprint pa sa headquarters nila Anamaro. Ayon kay Mr. Palaka ay nasa pinakatuktok daw ang kuta ni Anamaro na siyang puno ng Black Ones maging sa ibang palapag. Dito na nga sumingit ng idea si Miyamoto na what if magsagawa sila ng party na puno ng chicks sa may gate ng ma-distract ang mga kalaban, ngunit agad din kinontra nila Sayaka. Buti na lang, ay may bright idea itong si Yaiba, at since nasa taas daw si Anamaro, ay sumugod na nga lang daw sila mula sa taas gamit itong si Shan Osake, ang ibon nilang tropa. Agad suman gayon naman si Miyamoto, kaya yun na ang napagkasunduan ng lahat. Kinagabihan, nagtipon na nga silang lahat sa labas hanggang sa kanya-kanya na nga silang sumugod sa kay nila Shan Osake at Kagetora habang may nakasunod sa kanilang drone, at pinapanood pala ni Anamaro ang bawat galaw nila. Na siya na nga ring ipinag-utos na maghanda na ang lahat. Pagdating ng grupo sa kastilyo, mas marami pala ang shadow monsters kaysa sa inakala nila. Kaya alanganin na ang paglusob ng grupo nila Kojiro sa ibaba. Dito na nga umiksena si Kojiro, na siyang ginamit ang mahiwagang espada niya at pinahaba para itulak pataas ang kanilang team.
Ito namang dalawa nagawa pang maglandian sa taas, at hawakan nga raw muna ni Sayaka ang itlog orb niya, hanggang sa biglang nagseryoso na nga Yeba, at sinabing tatalunin niya si Anamaru, sabay tumalon sa ibon. Papitik na rin muna lods ng like at subscribe ko, hihi salamat.